Ayan po mga kapatid, magandang gabi po sa lahat. At narito na naman po ako at meron akong ibabahagi na isang testamento kung ano ang kasaysayan sa ni Metatron. Ito po ang kanyang amulet, ang kasaysayan ni Metatron mga kapatid. Yan si Metatron. Yan. At aking tatalakayin ang kwento nito kung sino ba talaga si Metatron. Ayan, bago ako magsimula ay sina-shoutout ko at binabati ko ang aking mga kaibigan sa mga manonood ng aking mga video na ito, sa sumusuporta. Kung magustuhan po ninyo ang video kong ito sa aking pagtuturo at pagbabahagi ng mga kaalaman about sa anting-anting o mga orasyon, ay kung makatapos ko na lang po ang mga bawat nito mga kapatid, sa bawat ng testamento na ito, pag matapos ko lahat ay magli-lecture tayo ng mga iba't ibang orasyon at ipopost natin sa aking YouTube channel. Yan, sa YouTube channel na The Dragon Healer. Maestro Apo na pala, sapagkat pinalitan ko po ang aking yung YouTube account ko dahil marami pong gumagaya ng aking at kinukuha nila ang video, kaya pinalitan ko para hindi na nila ma-download ang aking mga video. Mahirap na at baka ma-copyright. Ayan, akin ang sa topic ngayon ang kung sino ba talaga si Metatron. Ayan, yan ang aking tinatagong gamit sa spiritual. Ito po maganda kapatid, ay maganda ito sa pangkumbati spiritual. Ang taglay at kapangyarihan ni King Metatron ay ang kidlat. Siya po ang naghahawak ng kulog at kidlat. Yan, dito sa testamento na aking ibabahagi, at pakinggan ninyo kung sino ba talaga si Metatron. Ayon sa aklat ni Metatron o ni King Metatron o ni Haring Metatron, si Metatron ay isa sa mga lingkod ng Diyos na nakatira sa ilalim ng trono ng ating Panginoong Diyos. Siya ay mabalasik na tagapagbantay at lumalaban sa lahat ng kasamaan. Si Metatron ay nagtataglay na hindi kayang lapitan dahil sa kanyang liwanag na taglay, at takot dito ang lahat ng uri ng mga masasamang nilalang. Yan mga kapatid, may kakayahan siyang pigilan ang lahat ng uri ng mga nilalang at ang lahat ng uri ng kasamaan. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng utos sa kanya upang lumaban sa lahat ng masasama. Walang uri ng masasama ang makakaharap sa kanya. Ang lahat ng mga masasama ay masisira at mawawasak sa kanyang kapangyarihang taglay. Ang liwanag niya ay higit pa sa araw, na walang makakalaban na masasama sa kanya. Kung sino mang may aklat dito mga kapatid tungkol sa aklat ni Metatron, ang sino mang magtataglay ng kabutihan sa kanyang puso at nagnanais na lumaban sa lahat ng kampo ng kasamaan, ay maaaring manalangin kay Metatron upang matulungan ka sa pakikibaka laban sa kasamaan. Ito rin mga kapatid ay isa ko ring debosyon, si Haring Metatron o si King Metatron. Yan po ang aking isa sa pinaka iniingatang debosyon ko. May dasal po ako niyan ni King Metatron. Ito ang kasaysayan ni Metatron. Isa sa pinakamataas sa mga anghel ay si Metatron. Siya ay anghel na sinasabi sa Exodo 23:21. Ayan. Yan po, mababasa po yan sa Exodo 23 versikulo 23-21, na taglay niya ang pangalan ng Diyos. Ayan, yan po, nakalagay po yan sa hayag kung sino si Metatron. Yan, taglay niya
ang pangalan ng Diyos. Minsan na siyang bumaba sa lupa bilang si Enoch. Ayan, natatandaan niyo po ba ang Book of Enoch? Yan po ay si King Metatron. Ayon sa lihim na karunungan na aking ibinahagi sa inyo mga kapatid. Siya po si Enoch. Kahit tignan nyo dyan sa YouTube ang The Book of Enoch ay makikita nyo dyan. Yan po. Ang kanyang kapatid ay si Sandalphon na minsan na ring bumaba bilang si Elias. Ayan. Isa sa kanyang mga sikretong pangalan ay si Yahuwel, ang anghel ni Yahweh. Si Metatron ay naatasan, minsang pumunta kina Zeus at Thor. Sila ay magsubukan ng kanilang kakayahan. Ang nangibabaw sa kanila ay si Metatron. Kilala si Metatron bilang kagilagilalas na lakas ng kulog at kidlat. Ang kanyang kulog at kidlat ay lalong mabagsik at pinatapang ng basbas ni Zeus at ni Thor. Kaya sa sariling mundo na tinatahanan si Metatron. Ito ay nakapwesto sa ibabang trono ng Microsopus o Diyos ng salita. Ang Kristo Universal, ayan, tumatanggap ng utos si Metatron sa pare-parehong Diyos ng Macrosopus at Diyos ng Microsopus. Laban sa dalawang ito ay walang ibang Diyos na sinusunod si Metatron. May ipinagkatiwalang 7 titik kay Metatron na kung saan ang mga ito ay nakalagay sa aklat ng buhay. Ayan. Meron akong aklat na ganito. Minsan, pinagkatawang tao ng Diyos si Metatron bilang si Enoch, at siya ay namagitan sa mga anghel na nagrebelde sa Diyos at sa Diyos. Ang kanyang kapatid naman na si Sandalphon ay ibinaba minsan sa lupa bilang si Propeta Elias. Yan po. Isa rin po yan. Diyan po nabuo ang aking pangalan na si Hashim Sandalphon Tetragrammaton. Ayan. At si Juan Bautista bilang tagapagbautismo sa Mesiyas. Ayan po, binaba po yan sila. Minsan ibinaba ng Diyos sa pamamagitan ni Metatron ang 10 utos. Yan. Sa galit ni Metatron ay nagpakalat ng mga kulog at kidlat na ikinamatay ng marami, bagkus hindi isinunod ng mga tao, at ang mga tao ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan na gumawa ng mga kasamaan at kahalayan. Yan po, no, sa panahong dati ay gumawa po at sinuway po ng mga Israelita ang utos ng Diyos dati sa 10 Commandments na bawal sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya gumawa po ang mga tao ng mga ribulto ng mga kalabaw, kung ano mga iba't ibang uri ng mga ribulto ng hayop, at doon sila sumamba. Kaya nagalit si Metatron at nagpakalat ng mga kidlat sa ikinamatay ng marami. Diyan po yan. Dito lang po sa lihim na karunungan nakasulat ang aking ibinahaging kwento. Ang buong panahon na ang Israel ay iilan, si Metatron ay sumamba sa kanila, at siya ay kausap ni Moises bilang kinatawan ng Diyos upang ang Israel ay maligtas mula sa pagkaalipin sa Ehipto at magkaroon ng bagong buhay sa lupang pinangako. Ayan po ang
ano po ang kasaysayan ni Metatron. Naway nagustuhan po ninyo ang ang aking mga ibinahagi na mga tungkol sa kasaysayan ni Metatron. Ngunit meron pong may 77 na pangalan si King Metatron at hindi ko nasasabihin. Yan, 77 na pangalan. Taglay niya ang lihim na pangalan niya. Isa pang lihim na kanyang pangalan, 7 kidlat ng kalupaan na kanyang kapangyarihan. Ang 7 kidlat ng kalupaan ni Metatron. Yan. Ang kumbate ni Metatron na pangwasak ng 5,555 na voltahe ng kidlat. Ayan ang kanyang kapangyarihan. Pampasabog ng lahat ng uri ng kasamaan. At ang pangalan ng alakdan na dinurog ni Metatron sa kanyang kanang paa. Pangalan ng ahas na dinurog ni Metatron sa kanyang kaliwang paa. Ito naman ang kanyang kapangyarihan, ang 7 salot na pinadala ni Metatron sa mga masasamang pinuno sa lupa. Ayan. Ito lang po ang mga taglay niyang kapangyarihan, ngunit hindi ko na po babasahin ang mga orasyon. Ayan. Ang kanyang kapangyarihan din ay pinagkaisahang 7 kidlat. Taglay din niya ang panira ng kapangyarihan ng kasamaan, 7 kulog ng kalupaan, panawag sa kulog, panawag at pandurog ng kulog, pangbukas ng kulog at kidlat na nasa alapaap, kinikilala ng kulog at kidlat. Ayan po, bago po kayo bumanggit ng mga orasyon na ito, ay kailangan po ninyong banggitin itong orasyon ng pagpapakilala ng kulog at kidlat para kayo ay kilalanin at susundin. Ayan po. Pagkuha ng apoy sa kidlat. Ito po mga kalimitan mga kapatid ay ginagamit sa kumbate espiritual sa mga mangkukulam, sapagkat talagang iyak po ang mangkukulam pag binasahan ng orasyon ni Metatron, sapagkat ubod po ng lakas at kabagsik-bagsik na kapangyarihan ni Metatron. Pag ito po ay iyong ginamit pangkastigo o panggarote sa gumagambala sa pasyente. Ayan. Orasyon para mahawakan ang kuryente. Kabal sa kuryente, 24 oras. Yan po ang kanyang mga kapangyarihan. Yan. Ayan po, magandang gabi po sa lahat. Paghuli ng kulog at kidlat upang hindi makuryente. Yan. Pangpasabog ng kulog at kidlat laban sa masama. Yan po lahat ng uri ng itim na mahika. Ito rin isang kapangyarihan na pinakamalakas ng itinuro ni Metatron, si Santa Barbara, at nabalot siya ng kidlat. Yan, isa rin kapangyarihan. Pangalan ni Lucifer ng dinurog ni Metatron sa kanyang kaliwang paa at nagpalit ng anyo mula sa ahas. Yan, ito ang pangalan ni Lucifer na lihim ay hindi ko nababanggitin. Salot na pinadala sa Ehipto ni Metatron. Yun, nung mga panahon na inalipin ng mga taga-Ehipto ang mga lahi ni Moises. Yan po ang mga salot na ipinadala ni Metatron sa Ehipto. Pinagkaisahan ng 7 kidlat, panawag sa kulog, panghigop ng kidlat ni Zeus kung titirahin ito. Ito po ang kapangyarihan nito mga kapatid. Pag ito'y binanggit ninyo mga kapatid sa inyong katawan at iihip nyo sa tubig, pag kayo po ay binira ng kalaban at ito ay inyong inihip lang at lumukob sa inyong katawan ng orasyong ito, ay ang lahat ng mga tirada ng kalaban mo ay higop. Mahihigop mo lang ang lahat ng mapapasayo ang lahat ng birada ng iyong kalaban at makakadagdag pa ng lakas sa iyong katawan pag ito ay iyong binanggit. Yan. Nang isinalo ni Metatron ang kulog at kidlat sa kanyang bewang, nang pinalugmok ni Zeus ang kanyang kalaban, nang pinayanig ni Metatron ang buong bundok at mga nananahan dito, ang lakas na pwersa na ginamit ni Metatron upang napaingay ang langit ng kulog at kidlat.
ang 10 pangalan ni Metatron na nagkaloob sa kaligtasan sa espiritual. Ito po ay maganda mga kapatid na babanggitin kung kayo ay lumakad kung saan man kayo patungo, sapagkat sumaiyo ang kaligtasan upang walang mangyaring masama sa iyo saan ka man papunta at naroroon. 7 kidlat na nakipaglaban sa kulog. Yan po ang kanyang pinagsasalpok na kapangyarihan niya upang mapayanig niya ang lahat ng uri ng kampon ng kasamaan. At sila ay mga tal. Ang 7 kulog na kalakas-lakasan. Pinagkaisahan ng 7 kulog at kidlat. Pamatay ni Metatron gamit kay Lucifer. Pang-strike, wasak at sabog-sabog ang lahat ng uri ng mga masasamang espiritu. Yan ang kanyang mga kapangyarihan na taglay ni Metatron. Pangkastigo ni Metatron nang sunugin at durugin ang kampon ng kasamaan. Kaligtasan at poder. Ito po mga kapatid ay maganda pang poder sa inyong katawan dahil ito po ay napakalakas na poder. Pangbukas ng 7 sagradong pinto ng kalangitan. Yan. Tabal at taguliwas. Pampalambot ng mga taong may mga galit at may masamang intensyon sa iyo o masama. Yan. Pampalambot sa lahat ng mababagsik na hayop upang ikaw ay katakutan. Yan. Panawag sa kaitaasan at kailaliman sa paglalakbay sa universo. Ito po ang orasyong ito mga kapatid, sa paglalakbay sa universo. Mainam ito sa mga ikaw ay bumabiyahe ng mga pampasahero tulad ng mga bus, saan ka maroon, papabarko o eroplano o impapawid ang inyong sasakyan, ay maganda ang orasyong ito para ikaw po ay ligtas sa inyong paroroonan. Nakasulat sa sitro ni Metatron. Nang kunin si Lucifer at itinapon sa impyerno ni Metatron. Nang ibinaon si Lucifer sa kanyang kinalalagyan. Nang hindi paalisin ni Metatron si Lucifer sa kanyang inuupang bato. Ito po ay magandang pamako sa mga pangkumbati espiritual. Ang salitang ito ay tinamaan ng kulog at kidlat si Lucifer. Ito ay iginuhit na pabilog sa naabong si Lucifer. Itong orasyon mga kapatid ay maganda ito, pangmarusak. Ito ang winika ni Metatron sa lahat ng kampon ni Lucifer. Pangwasak at panunog ni Lucifer sa kasamaan. Nang itinuro ni Metatron si Lucifer at nangisay ito na parang binalot ng kidlat. Yan. Pangtulig ni Metatron. Ito ang pantulig ni Metatron mga kapatid, ay pag nasa kumbate espiritual, ay pag inusal mo ang orasyon na pantulig, ay mabibingi po ang espiritong nakasapi sa pasyente o sino mang gumagambala. Pag binanggit niyo ito, mabibingi po ng mabibingi. Pumatay ni Metatron sa kampon ng kasamaan. Nang pinarusahan ni Metatron si Lucifer na halos hindi makakilos at makayanan ang pasaning hirap at hapdi at kirot sa kanyang buong katawan. Pangpahiyaw. Ito ang isang ginagamit ni Metatron ng mga taong kumbatero. Hawakan ng 2 pirasong buhok at sisigaw sa sakit na may karamdaman ang sinasapian. Yan. Ito naman mga kapatid ang pambulong sa palito. Kahit hindi mo natawagin ang gumagambala, pag alam mo ang orasyong ito na pang-ihip sa palito at ilalagay po ninyo dito sa daliri ng pasyente, ay talagang papasok po ang gumagambala. Ang ibinulong sa palito at ilagay sa tinga na nakaipit at ibulong ang salitang ito sa palito at tutumba ang sinasapian. Isa rin ito sa pinakamabisa at ito ay ginagamit ko rin minsan. Pampasakit at pangkiringking sa sinasapian. Pangwasak ng mga kabal mula sa kaliwa. Ito po'y maganda kapatid ang orasyong ito. Lahat po ng kapangyarihan ng kasamaan
kahit gaano pa o ilang taon pa yan nagdedebosyon, kung babanggitin mo ang pangwasak ng kabal mula sa kaliwa, ay mawawasak at mawadidiskomunyon ang kanyang kapangyarihan. Ito'y maganda. Talagang hindi niya mapapakinabangan ang kanyang kapangyarihan pag ito'y kapangyarihan sa kaliwa. Ngunit pag ginamit mo to sa mga taong malalakas at ginamit mo to pangwasak pero puro kanan to, ay ikaw ang babalikan yan pag lalong lalo na pag malakas ang debosyon nun at puro kanan ang iyong binira, ay malulugi ka doon. Pangpasabog ni Metatron sa kasamaan ng kampon ng kadiliman. Pangpasabog ng bukol, pagtitig sa aso na wari matatakot sa iyo. Pang-awat sa mga nag-aaway upang matakot at hindi makagalaw at sila ay takot sa iyo. Ayan lang po ang ito'y mga kaligtasan sa panganib. Yan. Ayan lamang po ang panigal po sa masamang espiritu, panigal po sa mga masasamang tao, kidlat na lumalabas sa mata ni Metatron, kulog na lumalabas sa bibig ni Metatron. Hindi kayang dikitan ng mga masasamang espiritu ang nakakaalam nito, kontra sa mga masasamang loob, kaligtasan laban sa pang-awat sa nag-aaway at nagtatagaan. Liwanag na kidlat na nag-aapoy na pangalan. Yan ang mga kabal sa laman at buto, baluti sa katawan, pangwasak ng mga masasamang espiritu, pangkastigo ni Metatron sa masama, ginagamit ni Metatron upang sunugin at durugin ang kampon ng kadiliman. Nakasulat sa sinturon ni Metatron, nakasulat sa korona ni Metatron, ang talim na kidlat na lumalabas sa trono hanggang sa kailaliman ng ulap. Yan. Ito ang maalab na apoy na kidlat na lumalabas sa luklukan hanggang sa alapaap. Ito ang mga huni ng kulog na lumalabas sa bibig ng Diyos at gumuguhit pa itaas at paibaba sa mga alapaap. Yan po ang mga orasyon na panlaban sa kumbati espiritual. Ay talagang ngatal po ang mga kampon ng kasamaan dito sa mga binanggit kong mga ura. Yan. Ito ang mga kidlat na nagmumula sa luklukan na tumitilasik hanggang kailaliman. Malakas yan ang ura na ito. Ang apoy na naglalagablab sa gitna ni Metatron. Ang kapangyarihan ng apat na kidlat sa apat na sulok ng mundo. Ang kapangyarihan ng bibig na lumalabas sa kidlat ni Metatron. Ang hindi binigyan. Pangalan ng apat na kidlat sa apat na sulok ng mundo. Pinagkaisahan ng apat na kidlat na nagpatala sa mahal na Birhen. Ang orasyon ng inang kidlat ni Santa Barbara. Pangalan ng kulog at kidlat ni Metatron sa kanyang kamay. Kidlat na lumalabas sa buong katawan. Yan. Apoy na lumalabas sa kamay ni Metatron. Pangtunaw sa lahat ng bakal gamit ang kidlat ng kalupaan. Ito naman ang kapangyarihan ni Metatron. Pangdumina sa lamang lupa at ang kidlat na ginagamit ni Metatron pangwasak sa anumang bagay. Yan. Marami pa pong iba mga kapatid. Ang kulog at kidlat na pinadala ni Metatron upang durugin ang Sodom at Gomora. Yan. Kidlat at apoy na lumalabas sa mata ni Metatron. Kulog at kidlat na lumalabas sa paa ni Metatron. Ang kidlat na dumadating sa kalupaan at ito ay panawag. Kidlat na pumupukaw ng patay. Yan po. Kidlat na gumagamot sa nabalian o nadudurog na buto. Kidlat ng ama. Kidlat na tinatawag na nauutusan sa kalupaan. Ito po mga kapatid ay ginagamit ko ito. Pag ako ay nabalikan ay ginagamit ko ang orasyon na ito ay sinisibat ko ang mga ginagamit ko ito pang sibat. Ay talagang pag mahinahin ang kanilang depensa ay parang tutumbasin na walang sugat.
Kidlat na tumutupok ng kalaban, kidlat na dumadating sa ulan na nahihingian ng tulong, kidlat na tumutudla na sa mga hindi nakikita, sumasambulat ang tatamaan to. Kidlat na dumadating sa mga hangin na hindi namamalayan, ninuman na nakakamatay. Ito po ang kidlat na ito. Ito po ay isang pinadala ni Metatron nung ang anak ni Paraon ay namatay gamit ang sa pamamagitan ng hangin, yung tawag doon, yung napadala ng mga salot at mga insekto na nung naamoy na pinadala ni Metatron yung kamatayan na iyon, ay nilagyan ng mga Israelita ang mga bahay nila ng mga dugo ng tupa o dugo ng manok para hindi makapasok ang kamatayan sa kanilang bahay. Ito po ang niyan, isa sa mga pangalan ni Metatron. Yan, Biblia to ni Metatron. Yan lang po ang aking mga kapatid, ang aking ngayon, aking ibinlog ngayong araw, at baka mamaya mapost ko to mamaya. At bukas kung wala akong gagawin ay magbablog ulit ako, at kung ano ang aking namang ibablog bukas, kung ano ang mga layunin o 7 layunin na ipinapatupad ng nakasulat sa mga aklat na yan. Ayan, ay magustuhan po ninyo ang aking bidyong ito, at naway kung magustuhan ninyo ay paki-share na lang po, at para malaman ng mga ibang tao na nagtatahak ng lihim na karunungan ang mga aking ibinabahagi. Yan lang po ang aking mga binanggit kanina, ay iyan ang mga nilalaman sa aklat ni Metatron, ngunit hindi ko na po binanggit ang mga oran yan, sapagkat yan po ay lihim na aking itinatago. Yan lang ang kasaysayan lang ang aking kanina, itinalakay, sapagkat paulit-ulit po ang isa kong manonood na kung ano ba talaga ang kasaysayan ng Metatron, dahil hindi po nila nakikita. May aklat sila na Metatron, ngunit wala silang kasaysayan. Yan po, kung maparinggan po ninyo ang kasaysayan na ito, ayan po, at aking itinalakay na sa inyo kung ang kasaysayan ng Metatron. Yan, hanggang dito na lang, at God bless.